Morning. Good morning, Philippines. Hello, world. Today is May 3, Friday. Time check, 7:35, I think. 7:35. Yun. So, this is Oscar. And this is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So, yun. Thank you very much for the continued support. I don't know kung may support talaga. Anyway, upon checking the analytics, may mga views naman. At same time, may mga ads na rin naman gumagana. I will be verifying those dito, metrics later on. So, yesterday, nagkaroon kami ng konting discussions with regards to the accounting. Medyo sumasablay na naman. Sumasablay na naman. Anyway, after that, hinahapunan, since nagpaalam na rin naman yung mga OJT, they had their last dance sa Office of the City Mayor and the Office of the City Administrator. Nag-TikTok lang naman sila kahapon. So, nagtanong din naman sila, si admin sa kanila kung ano ba natutunan nila. And I was impressed by the answer of one of the OJTs. Sabi niya, isa daw sa natutunan niya sa akin is huwag nang bibigyan ng problema yung boss. So, paano yun? Natutunan ko nga kasi sa una kong trabaho sa Office of the City Engineer. Pag nagtanong yung boss, dapat may sasagot ka. Tapos, pag may nakita siyang problema, ang sasagutan ng tao niya, gagawa po ng paraan. Simple. Yun lang ang work ethic. Okay na. Hindi mo na kailangan magreklamo, hindi mo na kailangan magsabi ng problema. Ngayon, kung may nakita kang problema, halimbawa, pero sir, ito po ang consequence niya pagka yung ginawa natin. No? So, make an options. Tatanong yung boss. So, alin ang pinakamadaling gawin dyan at pinakamadaling gawin at the same time may impact. For example, ito po. O, di sige. Gawin natin yan. Gawin lang yun para ka lang nagde-defend sa boss yan. Nagde-defend ng thesis. Dapat alam mo lahat ng sasagot mo. Hindi yung makipagsisihan ka pa, bakit sa amin to, bakit sa kanya to, bakit sa akin to bumagsak. Hindi mo pwedeng gawa nila ng paraan. Ganun naman yun eh. Ayaw ng trabaho, papasa sa iba. Dami din ito sila ginagawa. In the first place, di naman namin area of expertise yun. So, paano gagawin? Hulaan namin. Pagka dineploy namin, pag may problema, sabihin, hindi daw sila kinconcern. Style. Umi-style. Yung mga taong napansin ko, yung mga taong maamoy muka. Sila pa yung medyo deep inside sira ang loob. I'm not telling you that ako wala akong problema. Madami rin taong galit sa akin, maraming taong tumitingin sa akin, maraming taong katitig sa akin. As much as possible, ginagawa ko sila gumagawa ko ng para na magustuhan nila ako. Anyway, I'm not totally ginagawa ng para magustuhan nila ako. Kung gusto nila makilala, makilala talaga kung sino. Di sumama sila sa akin. Nagkaka-opisina ko sila, makita nila kung paano ako tumarabaho. Hindi yung parang ganda-ganda, gwapo-gwapo, bait-bait. Pero nuknukan naman nung sama ng loob na parang lagi silang kawawa, parang lagi silang feeling inosente, mga ganun ba, mga ganun tao kasi nakita ko yun pala, sila pa ang malakas manira ng tao, di ba? Mantalang yung taong gumagawa ng mabuti na tumatrabaho na maayos, na-focus sa trabaho, wala kang naririnig. Pero yung mga taong
Mga ganun. Kung sino po yung may nakapwesto, mayroong itsura, nakaalam mo bait-bait. Sila pa yung malakas man trash talk sa likod mo, malakas manira, 'di ba? Anyway, so yun, so today, chat. Anyway, so ano ba yung nangyari kahapon? Yeah, trabaho, OJT. Yun, may nakita pala ako sa LinkedIn. Yung nakita ko sa LinkedIn kahapon, ang post niya, the Civil Service Commission or CSC and the ICT have collaborated daw for the integration of AI for the betterment, for the improvement of the knowledge and skills of the government employees to lessen the discrimination. Ano ba yung paninira ng AI? Ba't gagamitin daw AI sa pagpapaganda ng trabaho, pag-improve ng skills and skills ng mga ng government employees? But me as a system administrator here, and what I saw in the current process of the government, no? Alam mo, sinabi ko sa kanila na sorry, may mannerism lang. So sabi ko sa comment, sabi ng isang nag-comment, maganda daw 'yun. Ganun ganyan. Sabi ko, maganda din naman 'yan. Maganda 'yan. But I have a suggestion. Bakit hindi nilang gumawa ng centralized QS for government employees? Quality standards for government employees. So ano ba ang purpose ng QS na yun, or quality standards for employees? For example, ito ang list ng employees mo for sa entire Philippines. Ano lahat yung names natin. Ngayon, every time na mayroong accomplishment, professional achievement or education na natapos mo, completed, ganyan, mag-update doon. No? So with the use of AI, bilang mo yung experience, bilang mo yung achievements, bilang mo yung certifications, bilang mo yung courses, programs, no? Kung anong course yun, kung anong certifications yun, diba? Halimbawa, nandun na lahat ng details ng isang empleyado or years of experience. Kasi nagtrabaho, ng office siya, ng department siya, no? With the use of AI, no? Total, ang civil service, mayroon silang posting of jobs, di ba? Ngayon, pag nag-post si civil service ng ganitong item, plantilla sa internet, pwede niyang i-call using AI, or yung QS using AI, i-call yung list of employees na pasok doon sa posting. Parang sa gano'n, for example, if i-filter out na lang, halimbawa, taga Nueva Ecija, tapos ang posting sa taga Cebu, i-filter na lang nila per province, per location, kung sino mas pinamalapit, di siya yung proximity, di siya ang mas malapit, siya ang bibigyan ng trabaho. Pero hindi mawawala doon option na nandun ka kasi pasok ka sa qualifications. Yun lang yun. I don't know, mas madali kasi yun di ba? Ang problema lang doon, yung appointing authority. Anyway, kung bias na, kung hindi naman bias yung appointing authority, kung sino yung lumabas doon sa QS designed by Civil Service and the ICT using AI, interviewin. Ganun naman yan. Kung ano naman talaga siya, pasok naman siya sa qualifications, di ba? Kung fit naman siya sa criteria, ba't niyo bibigyan ng chance? Di ba? Meron naman 6 months na probation yan sa pagkakaalam ko. Kung hindi nyo nagustuhan, huwag nyo tanggapin. Nangyari kasi ngayon nga sa situations ngayon,
merong, muna, meron talagang yung, uy, si ganito, sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan. Kontakin mo sa ganito, siya pagpapasok siya, ganyan, ganyan. Diba? Mga ganun bagay. Yun na napasok sa isip ko, yung QS na ganung style. Meron naman tayong first level, second level category. I-integrate yung system. Experience, ganyan, ganyan, ganyan. Ba't nga ba hindi na thesis yun, ano? Qualification standards for ganito, ganyan. Pwede. Parang hindi ka nagpapasa ng requirements. Diba? Parang hindi ka nagpapasa ng requirements. Nakita na lang dun yung years of service mo, year of ganito mo. Diba? Sa eGov meron yung resume, pero hindi ka pa naman makikita as kung ano ba yung qualifications mo. Di ba? Bakit hindi na lang gumawa yung civil service ng ganun for the government employees? Ano ba ang disruptions nun? Kahit siya mo tignan, Tsaka may tama na, for example, 5 years na siya doon sa kanyang, sa kanyang plantilla. Meron naman siyang mga courses, meron naman siyang school, education, pasok naman siya sa qualifications for promotion. Di ba? Mga ganun ba? Automatic? Nag-pop up, for example. 5 years na pala si ganito, but mayroon nag-prompt na for promotion na pala. May recommendation pala for promotion. Diba? Siyempre, yung mga ganun ba, if do sabihin may marinig man tayo na hindi siya hindi siya deserve ma-promote. Baka personal interest na lang yun. No? Alam mo, ang tao naman, kaya siya nagsusumikap is para gumanda ang buhay. Diba? Nag-aaral, nag-overtime, nagsusumikap pumasok, magtrabaho. Kasi yan, hindi naman niya pumapasok para sa boss. Hindi naman niya pumapasok para sa trabaho. Hindi naman niya pumapasok para sa makapag-comply. Hindi naman siya pumapasok para to please everybody. No. Pumapasok yan para sa kanilang pamilya. Pumapasok yan para sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang anak, sa kanilang asawa. Pumapasok yan para sa future ng kanilang pamilya. That's the bottom line. Pero kung ang gagawin mo is personal interest na hindi niya deserve ma-promote kasi mayabang. Hindi niya deserve ma-promote kasi may angas yung katawan niya. Hindi niya deserve ma-promote kasi yayabang yan. Hindi namamansin yan. Hindi yan deserve ma-promote kasi late naman pumapasok. Late nga pumapasok, ikaw nanggagaling pa naman ng bundok. Alas 5 na nanggaling ng bundok, walang ibang service. Diba? That's the bottom line. Hindi yan pumapasok para lang sa boss, hindi yan pumapasok para sa kung kani-kaninong tao lang. Hindi siya pumapasok sa trabaho para kung kani-kanino mag-comply. The bottom line there is pumapasok yan para sa kanilang pamilya. Tanong mo nga yung mga sweeper bakit ba sila pumapasok? Bakit sila nagtatrabaho? Para naman sa pamilya Diba? Bakit hindi mo sila ipopromote? Diba? It is against personal interest na lang. That's the one of the reasons why pumasok sa isip ko yung QS na yung qualification standards for government employees. Nakita mo doon yung works of experience niya, yung educational achievements niya, yung work experience niya, yung positions niya, yung backgrounds niya. Nandun. Para for example, na-meet niya na yung ganitong criteria, pwede na palang ma-promote si ganito. Bakit? Kasi ito na yung qualifications niya. Diba? And then, gagawa ng letter, yung head or kung sino man. Diba? Ganun lang naman yun
Tsaka yung qualification standards naman, meron naman basis yan yung civil service. Diba? Tsaka officer 1, officer 2, 3, 4, 5. For example, every yan is 5 years for each position. 5 years sa officer 1. Oh, di ang ganda ng ano niyan, ladder niyan. Diba? I'm not telling na hindi ako expert sa ganyan, but nakita ko lang din naman yung logic ng civil service tsaka the ICT. Nag-usap sila using AI for skills development ng mga empleyado. Sabi ko sa kanila, today kako, if you are trying to implement ICT and AI in the government sector, yung mga long-term tenured na sa City Hall, sa provincial capital, sa kahit anong government agency, I assure you 80% ng 50 years old and above, ipapasa na yan sa bata, ipapasa na yan sa mga techie na tao. Wala na silang tawag doon, i-absorb. Hindi nila i-absorb yan. Maniwala kayo sa akin, civil service tsaka DICT. Yung mga seniors, I'm telling seniors sa edad, pero seniors sa position. Hindi nila ano yan. Wala silang pakialam dyan, ipapasa nila sa mga mas bata. Na-experience ko na yan eh. Yung 45, pwede pa. 45 below, pero 50 above, atin dyan, pero walang i-absorb yan. Nagdala nga lang ng computer, di lang sila magdadala ng computer eh. No. Mana pa, kahit nga system eh, ipapasa nila sa mas bata eh. Tuturuan nyo pa sila. No. Hindi gagawin nyo hindi gagawin ng mga seniors sa government yun. Hindi gagawin. Mabubuisit, baka nga mabuisit lang yan boss pagka ganun eh. Bakit? Meron ng batang boss dito, mga tao niya may edad. Pero anong gagawin? Pag umattend yung mga tao niya, pag nag-report sa kanya, ma'am, mahirap si ganito na lang. Kaya I challenge the DICT and the civil service for decentralized quality standards for government employees. Centralized for the entire Philippine archipelago. The logic is simple. The principle is very simple. Okay. Every category, mayroon kayong QS. I know that. Meron kayong dun eh. Meron kayong tawag dito. Index of occupational services. So, meron na kayong categories, meron na kayong positions. So, every position na yan is merong qualifications. Years, pwedeng educational background, pwedeng, years of experience, educational background. Years of experience, educational background. Dalawa lang pala eh. Oh. Minsan nga nakikita ko sa posting, 10 years, 5 years experience. Tapos, wala na. Diba? Napakadami ng ganyan sa government. 10 years of experience, pero ang ganito pa rin, diba? So, dagdagan mo ngayon. Ano ba iba pang qualification? Kailangan ba masteral niyan? Kailangan ba ng administrative courses niyan? Diba? Yun lang, gano'n lang kasimple. Alam ko matahirap at matagal gawin, but that is the very simplest logic na pwede natin gawin. Kahit huwag mo na i-connect sa ibang mga huwag mo na i-connect sa ibang mga systems. Mag-focus ka lang sa ganyang module. Tignan ko lang kung anong mangyayari. Di ba?
Una-una, mas madali ang hiring process. Bakit ka mo? Ayun na yung mga list ng pasok sa criteria mo, ipipili ka na lang Diba? O may filter doon. Halimbawa, meron kang 10 pasok sa QS. Iba't ibang location. Siyempre, yung proximity, pipili ka. Nearest sa'yo, 3. O, may 3 nearest dyan. May 3 kang pagpipilian. O, saka mo tawagan for interview. Diba? Ganun lang yun Again, if it's for its personal interest, walang mangyayari dyan. But if you're trying to really fill in the government with qualified individuals, qualified professionals, yun ang magiging basis mo. Usually sa government, yun naman may mga basis yan Sa private sectors kasi wala. They are pushing for kinds of walang education, pwede na basta marunong ka. Hindi ubra sa government kasi yun no? So yeah, quality standards for centralized QS for government employees. So for example, may 3 ng ganyan. Hindi, email mo, no? We are ganito, ganyan. Ganyan. Di pumunta. Diba? Hindi naman sinasabi doon yung freedom of information na mawawalan ng chance yung iba na private. Kaya nga may posting I-post mo pa rin doon sa may civil service website. Pero since nag-post ka, ito na pala yung mga government employees na pwede. Maghintay ka na ng applicant sa labas. Ganun lang yun Ano ba ang edge na nasa private saka nasa government? Pagka nasa government kasi, and nasa government yung trabaho, syempre alam na nila resa-resa dyan, alam na nila yung flow dyan. Sa private, iba naman. Diba? Iba ang culture sa private, iba ang culture sa government. Sa government, documents based yan. Sa private, accomplish output based. Diba? Again, if you are into personal interest, wala, useless yung system. But if you are into public interest and you are looking for qualified professionals for them to join your team, your organization, your local government unit, yun. Diba? Paano kaya kung peke yung mga ina-add? AI nga sabi nyo mag-AI kayo Diba? Tulad ng LinkedIn, meron kayong partner educational institutions na kapag nag-upload si employee ng certificate niya, meron siyang verification papunta dun sa school. Diba? Ganun lang yun Tsaka madali naman mag-verify. Pwede mo i-call, pwede mo i-email. Tsaka, kung hanap mo kagad ng problema yan, patay. Diba? Try mo nang mag-alagyan ng ganun. Then the rest will follow. Paano kalimbawa ganito, ganyan? Hindi ko muna paraan. Problema yung hinanap mo. Paraan ang gawin mo ng paraan para ma-resolve yung issue. Diba? Kapag thesis nga na ganun. Thesis ko ngayon sa PhD ko, kung magpi-PhD ako, Quality Standards, Centralized QS for Government Employees. Pwede. Yun ang thesis ko. Kung magpi-PhD ako. Kaso hindi Natamad ako mag-aral na Kasi hindi naman kailangan sa government yung pag-aaral. Unless, sa QS ko, diba? Sa system na gagawin ko is kailangan na. Diba? Di lahat ng yung nag-aaral, lahat na nag-i-improve. Anyway, it's almost 8. Thank you very much for watching. This is Oscar. This is Millennial Memo, personal stars of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. See you again on Monday. Di pa ako nag-upload